Sama-sama tayong magiging saksi. Patay matapos pagbabarilin sa loob ng minamaneho niyang sasakyan ng isang babaeng vice president ng kumpanya sa Caloocan. Sinundan umano ng mga suspect ang mga biktimang pauwi mula sa kanyang trabaho. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Nakaparada ang mga sasakyang ito sa loob ng subdivision sa Caloocan City dakong alas 6:30 kagabi nang bumangga sa mga ito ang isang dumating na kotse. Sa di kalayuan, nahagip ang bahagyang pag-abante at pag-U-turn ng motorsiklo may dalawang sakay na mabilis ding umalis papunta sa kung saan sila nanggaling. Sila pala yung mga suspect sa pamamaril ng babaeng driver ng kotse, bagamat hindi na nahagip ng CCTV ang krimen. Pagpasok po nila ng subdivision, siguro mahigit kumulang 200 meters lang po pinutukan na po, tinapatan po ng motorsiklo yung sasakyan ng ating biktima. Patay ang 46 anyos sa biktimang vice president daw ng isang kumpanya na may kinalaman sa armored truck. Nagtamo siya ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. 6 na basyo ng kalibre 45 ang na-recover ng mga otoridad sa crime scene. Sinabject na natin sa ballistic upang makumpara natin sa lahat ng shooting incident na nangyari dito sa nationwide po. Base sa investigasyon ng Caloocan Police, minanmanan ng mga suspect ang biktima. Siya po ay sinundan ng riding criminal suspects natin sa trabaho niya. Sa isa pang kuha ng CCTV, habang binabaybay ng kotse ng biktima ang Chupilo Samson Avenue, makikitang nakasunod ang motorsiklo ng mga suspect. Siya po talaga ang punterya ng mga suspects po natin. Professional hit, naupahan po. Siguro mga 8 houses na lang po para makaabot siya doon sa kanyang bahay. At tinapatan po ng gunman natin yung sasakyan ng biktima dito sa left side po. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen. May person of interest raw ang Caloocan Police, pero hindi na muna sila nagbigay ng detalye habang patuloy na inimbestigahan ang krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 6 na crew ang sinagip mula sa lumubog na barko sa Romblon. At sa Albay, isang dump truck naman ang nahulog sa kanal. Patay ang pahinante. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikitang binabagtas ng isang dump truck ang bahagi ng barangay Tabigian sa Tamaco, Albay nang bigla na lang itong tumagilid at aksidenteng nahulog sa kanal. Sa lakas ng impact, nawasak ang ilang punong kahoy sa lugar. Sugatan ng driver, pero ang kanyang pahinante hindi pinalad matapos umanong tumalon mula sa sasakyan. Maswerte namang nakaligtas ang isang bata na mabilis na tumakbo palayo bago pa mahulog ang truck. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing Camarines Sur ang truck at patungong Tabaco nang mawalan ito ng preno. Nagkaaberya naman ang barko na LCT San Juan Bautista na biyaheng pa Maynila. Pagdating kasi sa baybaying sakop ng Sibuyan, Romblon, nadiskubre ng ilang crew na unti-unti nang pinapasok ng tubig ang kanilang barko. Nitong linggo pa raw nagsimulang pumasok ang tubig. Sa 29, sang alas 5 sang hapon, nakabatsyag na sila sir sang pagsulod ng tubig ng ilang sakayan nga pangdagat. Hasta sir nga nag-alas 9:30 sir, medyo kusog na gid man sir ang pagsulod sa tubig sa ilang nga sakayan. Dahil marami na ang volume ng tubig sa barko, isinalbana ng ilang crew ang kanilang mga sarili habang unti-unting lumulubog ito. Nagkataon namang dumaan sa lugar ang isang fishing vessel na may mga sakay na taga Cadiz City, Negros Occidental. Kaagad nilang ipinaalam sa Coast Guard ang sitwasyon hanggang sa naikasana ang rescue operations. Dinala sa Cadiz City Port ang 6 na sakay ng barko na ni-rescue. After checking, some of them has high blood pressure. And one of them has a swelling in both knees. Ginbutang namon sila sa holding area, gin-process namon sila sa mga doktor naton, gi-providean sila ng pagkaon, kung ano man ang mga needs nila. Ngayong araw, bumiyahe na pabalik sa Metro Manila ang mga nasagip. May 2,000 at 500 litro na diesel fuel na karga ang lumubog na barko. Pero ayon sa Coast Guard Station Romblon, walang nakitang oil spill base sa isinagawang aerial inspection. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong
Saksi. Kasong kriminal at administratibo na pwedeng mauwi sa pagkasibak sa serbisyo ang kinakaharap ng 7 pulis Maynila. Kinikilan umano nila ng 50,000 piso ang isang lalaking pinagmukha raw nila na sangkot sa droga. Saksi, si June Veneracion. Matapos ituro ng mismong biktima, may aming inaaresto sa kasong illegal detention, maraming extortion at rape threat. agad inaresto ng mga pulis ang 7 kabarong sangkot umano sa hulidap. Isang lieutenant, 3 staff sergeant at 3 patrolman sila na mula sa Drug Enforcement Unit ng Station 5 ng Maynila. Ayon sa biktimang seaman, June 20 nang damputin siya ng mga pulis at ginawan daw ng kwentong may dalang tube na gamit sa pagdodroga. Hanggang nagdemand sila ng pera, kapalit na hindi na lang daw nila ako tuluyang sampahan. Kasi sayang daw, seaman ako, paalis ng ganito. So nanghingi naman sila ng pera sa akin, worth of 50,000. Dahil wala raw siyang pera at nag-aasikaso lang sa Maynila ng application para makasampa ng barko. Kinontak ng mga pulis pati ang asawa niyang nasa probinsya. Nakagather si Mrs. ng 20,000 hanggat sa pumayag sila ng 20,000 na lang. Medyo galit pa kasi 20,000 lang. Ang transaction sa bayaran is through GCash. Matapos magbayad ng 20,000 pesos, pinakawalan ng mga pulis ang biktima kinabukasan, June 21. Pero ilang araw lang ang lumipas, binalik-balikan pa raw ng mga asset ng mga pulis ang dormitoryo sa Maynila kung saan siya tumutuloy. Kaya naglakas loob na siyang magsumbong. Nang matulugan daw ito ng mga pulis, nag-reach out po yung mga pulis po na involved at isinauli yung 20,000 through GCash din, hoping na hindi po magrereklamo. Kahapon, nagreklamo ang biktima sa Regional Intelligence Division ng NCR Police Office. Kaya nagkaroon ng operasyon kagabi. Bukod sa mga kasong kriminal, kakaharapin din ng 7 pulis ang kasong administratibo na ang parusa ay maaring dismissal sa serbisyo. Sinusubukan pa naming makuna ng panig ang mga sospek na ngayon ay nakadetain sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Nirelieve rin ang station commander ng mga sangkot na Pulis Maynila dahil sa command responsibility. Nakarating po sa kanyang kaalaman yung nangyari, pero hindi po niya inaksyonan po kagad. So, dinirect ko po na i-relieve na po siya kagad at filean po ng appropriate charges. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Ipinanukala sa Senado ang paghihigpit sa regulasyon sa online gambling. Isinusulong ang mas mataas na minimum bet at minimum age sa pagtaya, gayon din ang pagbabawal sa mga celebrity at influencer na mag-endorso nito. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa unang laro pa lang daw niya ng online casino game na Scatter, 8,000 raw agad ang napanalunan ni Papa J. Ang Scatter na mala slot machine ang itsura, may katumbas na premyo basta may lumabas na 3 o higit pang magkakaparehong card. At dahil maliitan lang ang tayaan na pwedeng idaan sa pamamagitan ng mga digital wallet, na engganyo siyang tumaya ng tumaya hanggang ang paminsan-minsan naging pangmadalasan. Yung ano ng motor ko, yung box ng motor ko, nabenta ko na. Para lang panlaro. Minsan yung biyahe ko, bibiyahe ako ng madaling araw. Bibiyahe ako, booking nun, mga 5 o 6 na booking. Pag may panlaro na, yun, saka ako ilalaro. Oo, nalaman ng pamilya ko yun. Ayun, tigilan ko raw. At nalululong nga raw ako. Hindi nag-iisa si Papa J sa mga Pilipinong nagumon sa mga online casino game na ang ilan nabaon na sa utang at nauwi sa pagkasira ng pamilya. Ang sitwasyon na ito, ikinabahala ni Cardinal Pablo Virgilio David. Sa isang social media post, binatikos niya ang pagtutok ng gobyerno sa Pogo, gayong mas malaking problema ang lisensyadong online gambling platforms dito sa bansa dahil accessible ito anumang oras kahit sa mga menor de edad. Dinala na raw ang casino sa bawat bahay at bawat smartphone. Kinundi na rin ni David ang celebrity at influencers na nagpo-promote ng gambling app sa social media na tinawag niyang mga pusher ng pasugalan. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para kontrolin ang online gambling. Sa online gambling regulatory framework na inihain ni Senador Win Gatchalian, itataas sa 21 mula 18 years old ang minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming. Itataas din ang minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top-up.
Pagbabawalan na rin ang direct link ng digital finance app para tumaya. Ngayon, zero eh. There's no floor price. So, ibig sabihin, kahit 20 pesos, pwede kang tumaya. Top up, pagbabawalan namin yung link from GCash or payment system dito sa online gambling. At yung minimum nga is 10,000. So, hindi pwedeng 20 pesos makakalaro ka na minimum mo dapat ay 10,000. Ang top up mo is about 5,000. So, you can only open an account directly. Ngayon kasi pwede ka mag-GCash, ililink mo dito eh. Yun ang nagiging napakadali na. Tingin niya mas mainam ito kaysa total ban sa online gambling dahil baka mag-underground lang aniya ang mga operator. Kung pumasa ang panukalang batas, hihigpitan din ang Know Your Client system sa pamamagitan ng biometrics at ID para masigurong nasa edad na ang tataya. Ire-regulate din ang pag-advertise sa online gambling gaya ng ginagawa sa sigarilyo at vape. Bawal na kumuha ng mga celebrity at influencer para mag-endorso sa online gambling platform. Hindi siya pwedeng free-for-all advertising na kukuha ka ng influencer, kukuha ka ng batang... kasi mga napansin ko, yung mga promoter nila, bata eh. So, na-entice ngayon yung bata maglaro. No? So, we also ban that. Bawal ang advertising on kahit saan-saan. Bawal rin mag-advertise near the schools, near churches, near government establishments. So we also regulated the advertising portion, the promotion and advertising portion. Kasing higpit niya yung sa sigarilyo. Umaasa si Gatchalian na mababantayan ito ng PAGCOR kung sakaling mapatupad. Parang POGO yan, di ba? Ang PAGCOR ang regulator ng POGO. Kung ang regulator ay hindi magiging aktibo or hindi magiging alisto, magiging problema talaga. So, kailangan talaga higpitan nila yung regulation nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Ginawaran na parangal ang rumesponding pulis na nasawi matapos barilin ng hold-upper sa Quezon City. Saksi, si Nico Wahe. Nakaburol na sa Camp Karingal Chapel si Patrolman Harwin Courtney Bagay, ang napatay na pulis matapos mabaril ng sospek sa nirespondiyang holdapan kahapon ng madaling araw sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Naroon ang kanyang pamilya na bumiyahe pa mula Kalinga. Kwento ng kanyang amang si Hector, June 7 pa nang huli silang magkita ng anak sa kasal ng kanyang kapatid. Dating guro raw si Patrolman Bagay at 3 taon pa lang na pulis. 4 years na teacher na siya pero noong nag-pandemic, yung ginagawa na lang kasi ng mga teacher noon gumagawa ng modules na pag-isipan niyang maging pulis. Pero alam daw niyang hindi ito pinagsisisihan ng anak sa kabila ng nangyari. Re-responde sana nitong Lunes ng madaling araw si Bagay sa narinig na putukan na insidente pala ng hold-up. Wala silang kaalam-alam na ang lalaking lumapit sa pulis na nakita sa CCTV ang mismong hold-upper. Napatay rin siya matapos gantihan ni Bagay at kabady nito. Ang napatay na suspect dati na palang nakulong para sa mga kasong illegal possession of firearms, alarm and scandal at attempted homicide. Batay sa investigasyon, wala siyang kasabwat. Sa burol kanina, bumisita sina NCRPO Chief Major General Anthony Aberin at si PNP Chief General Nicolas Torre III na naggawad ng posthumous citation at medalya ng kadakilaan kay Bagay. Ang kanya namang kabady, ginawaran ng medalya ng kagalingan. Tayo nalulungkot pero we celebrate his heroism. Parang yan ang inalay ang buhay para sa serbisyo, para sa iba. Dahil sa insidente, ipare-review daw ni General Torre ang Standard Operating Procedure o SOP ng PNP sa pagresponde. Siguro may plano si Lord, may plano si God. I love you very much, anak ko. I'm very proud of him. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Kalaboso, isang grupo ng mga Chinese na nagpapanggap umunong empleyado ng bangko para makapanloko online. Saksi, si John Consulta, exclusive. Hey, lumog! Hey down! Down! Yung isa pa. Yung kabila. Hold na yan. Agad nahuli ang pakinatarget sa unang kwarto ng isang villa na pinasok ng BI Fugitive Search Unit sa Mambalacat, Pampanga. Pero pagdating sa ikalawang kwarto, biglang nawala ang sinusundan na ikalawang target. Hanggang sa... May tao dito. Hey! Come here! Nagtangka pa magtago sa labas ng bintana ang isa sa mga pugante, pero huli pa rin.
Bago ito, naispatan ng immigration ang pinaka-leader ng grupo habang namimili sa isang convenience store. Kaya nasundan ito hanggang sa villa kung saan meron umanong scam hub. Nakumpiska sa grupo ang mga computer at gadget na ginagamit sa online panluloko. Alam nila na matagal na silang pinaghahanap, kaya very cautious sila. Palipat-lipat din yung kanilang operation. Ayon sa BIFSU, nagpapanggap na bank employees ang mga suspect sa kanilang mga tinatawagan para mabiktima. Pag ikaw ay napasign up nila upang ikaw mag-apply ng loan, ay magpapadala sila sa inyo ng link kung saan ito ay may laman na malware. At itong malware net na ito ay magagawa nito na ma-hack ang kanilang mga gadgets at mga cellphones at doon na makukuha yung mga pribadong detalye ng kanilang bank accounts. Ayon sa Bureau of Immigration, 3 sa 7 na aresto ay kumpirmadong nasa kanilang Alert List Order o ALO. Nang ibig sabihin, dati silang empleyado ng POGO at dapat nang umalis sa ating bansa. Ito po ay tinuturing natin na isang malaking sindikato. Pakalaking bagay po na nahuli natin itong mga uri ng illegal aliens na ito na ginagamit po ang ating bansa bilang base ng kanilang illegal operations. Kasalukuyan nakakulong sa BI Detention Facility sa Bikutan ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Arestado isang chemical engineer na umano'y gumagawa ng iba't ibang uri ng droga tulad ng party drugs. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sinalakay ng mga operatiba ang ikatlong palapag ng apartment na yan sa Cebu City. Ang bumungad sa mga pulis, iba't ibang uri ng kimikal na ginagamit umano sa paggawa ng illegal drugs. May mga capsule na naglalaman umano ng party drugs, powderized substance, at sa loob ng unit may malaking exhaust tube. Nakita natin doon na may iba't ibang makina na kung saan yung mga makinang yon accordingly pang-mix ng iba't ibang klaseng powdery substance. Ayon sa mga otoridad, 4 na buwan pinamanmanan ang 32 anyos na chemical engineer na target ng operasyon. Pinakaulo ng sindikato ng ecstasy at cocaine na siyang responsable sa pagpapalaganap ng mga party drugs dito sa Central Visayas, sa Western Visayas at sa iba't iba pang karatig lalawigan. Dati na raw nasa kote sa isang bypass ang suspect at sa inuupahang apartment gumagawa umano siya ng illegal na droga. Online din umano ang transaksyon at idinadaan sa courier at delivery services ang paghatid ng mga kontrabando. Inaalam pa ng autoridad kung may iba pang sangkot sa illegal operation ng suspect. Inaalam din kung saan niya kinukuha ang sangkap sa paggawa ng iba't ibang klase ng illegal drugs. Bukod sa mga kimikal, nakumpiska rin ang 2 armas at mga bala. Hindi nagpaunlak ng panayam ang suspect at maging ang kanyang kinakasama na naaktuhan sa kwarto. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso na isasampa laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bawal tumuntong sa mainland China, Hong Kong at Macau si dating Senator Francis Tolentino batay sa sanctions o parusang ipinataw sa kanya ng China. Itinuturing namang karangalan ni Tolentino ang parusa. Sabay giit na ipaglalaban pa rin daw niya ang interes ng Pilipinas. Saksi si Ivan Mayrina. Isang araw lang matapos ang termino sa Senado ni Francis Tolentino, agad naglabas ang anunsyo ng Chinese Foreign Ministry. Bawal tumuntong ang dating senador sa Chinese mainland, sa Hong Kong at Macau. Sanction o parusa raw ito ng China kay Tolentino sa anilay egregious o napakasamang inasal nito pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Si Tolentino ang pangunahing sponsor at isa sa mga may akda ng naisabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiksyon sa internal waters, territorial sea at archipelagic waters sa bansa. Mga batas na mariing pinalaga ng China at ilang linggo lang bago matapos ang kanyang termino, naibunyag sa pinangunahan niyang Senate investigation ang pang-espiya umano ng China sa bansa. Dagdag ng China Foreign Ministry, meron daw talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China. Hindi naman natitinag si Tolentino sa mga ipinataw na sanctions ng China. Kapalit ng kanya raw paglaban para sa karapatan, dignidad at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tama lang naman po siguro yung ginawa natin, hindi lang
bilang isang senador nung panahon yon, hindi bilang isang Pilipino. It's a badge of honor. Karangalan ko pong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas. Karangalan ko pong ipagtanggol ang interes ng mga Pilipino. Patuloy daw niya ipaglalaban ang kung ano ang nararapat para sa bayan at titindig sa panig ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipinong umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Kahit bilang isang ordinaryong mamamayan, gagawin ko po yung ginawa ko na ipaglaban ang interes ng Pilipinas at panindigan ang para sa Pilipino. Kung ano man yung kaparusahang ginawad ng isang malaking bansa sa akin, ay hindi po masusupil yung aking paninindigan na ipaglaban ang interes ng ating bansa. Ayon sa DFA, bagamat may karapatan ng China na magpatupad ng ganitong mga sanksyon, ay malinaw na hindi ito nakakatulong sa pagbuo ng tiwala at pagpapabuti ng bilateral relations sa Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Naharang sa Maynila ang tinatayang 34 na milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas at frozen mackerel. Mula umano sa China ang shipment na idineklara bilang mantou, egg noodles at kimchi. Pero nang buksan, pula at puting sibuyas at frozen pala. Ayon sa Department of Health, delikado kung naibenta ang mga ito sa merkado dahil hindi ito dumaan sa pagsusuri. At batay nga sa pagsusuri, nagpositibo ang sibuyas, si E. coli at salmonella. Siniguro ng otoridad na pananagutin nila ang mga nasa likod nito. Hindi raw pumayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang bahay sa Davao City ayon sa anak niyang si Congressman Paulo Duterte. Saksi, si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Noong Sabado, kumalat online ang litrato ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. May nakapaskil na for sale at meron pang contact number. Sa isang text sa GMA Integrated News, sinabi ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia na ibinebenta nga ang bahay sa kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamataas na bid. Pero noong linggo, wala na ang signage at hindi na makontak ang number sa tarpaulin. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, hindi daw pumayag ang kanyang ama na ibenta ang bahay ng kanyang bisitahin sa ICC Detention Center sa The Hague. So ako sa ipangutan na may baligya patong balay sa among lula, sa dili daw ito baligya di sa Musugot. Bukod sa tinawag ito ng dating Pangulo na una niyang bahay, ito rin ang madalas ipasilip noon sa publiko para ipakita ng mga Duterte ang kanilang pamumuhay. Kabilang ang pagkain niya rito kasama ang mag-inang Hanilet at Kitty. At pagtulog dito gamit ang kulambo. Tumuloy rin dito noong 2017 ang bumisitang si nooy Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Talo ka din sa mga susunod ko sa maraming nila sa ano. Kung may klaro ko ng tubag, nabaligya na may mabuhat. Sakaling maibenta at magbalik ang dating Pangulo sa Pilipinas, may plano na raw sina Congressman Pulong Duterte. Ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga pohon, kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Patuloy naming kinukuhanan ng pahayag si Hanilet Avancenia kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Maria Teresa Lazaro nanumpa na bilang bagong Foreign Affairs Secretary. Pinalitan niya si Enrique Manalo na itinalaga naman bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations sa New York. Si Lazaro ang pangalawang babaeng career diplomat na itinalaga bilang DFA Secretary. Nanumpa na rin bilang bagong Commissioner ng Bureau of Customs si Ariel Nepomuceno. Nagsilbi siya noon bilang Direktor ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Undersecretary ng Office of Civil Defense. Dating Marikina Mayor Marcy Chodoro na iproklama na bilang 1st District Representative sa lungsod. Bago nito ay naantala pa ang proklamasyon dahil sabi ng election officer ng Marikina na kailangan pa nilang mag-convene na aabuti ng 3 araw. Kaya nagtungo ang mga taga-suporta ni Chodoro sa Comelec Marikina at nagprotesta. Sa huli, sinunod din ng Comelec Marikina ang desisyon ng Comelec and Bank
na pahintulutan ang proklamasyon ni Teodoro. Davao City Vice Mayor Baste Duterte tatayong acting mayor ng lungsod. Sa pahayag ng Department of the Interior and Local Government, kailangan puna ni Baste ang posisyon dahil sa temporary legal incapacity ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatitine sa The Hague, Netherlands. Magsisilbi namang acting vice mayor ang apo ng dating Pangulo na si Councilor Rodrigo Rigo Duterte II. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Posible raw na trap o patibong ang hinihingi sertifikasyon sa Kamara na interesado itong ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Akbayan Representative Chel Diokno. Saksi si Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Akbayan Representative Chel Diokno na dapat mag-ingat sa pagtugon sa hinihingi ng Senate Impeachment Court ng sertifikasyon sa Kamara na interesado pa rin itong isulong ang impeachment proceedings ngayong 20th Congress. Sabi ni Diokno na inaasahang magiging bahagi ng prosecution team, baka raw ito isang trap o patibong. Yun ang sa bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaaring maging trap nga yan. Kaginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Nanindigan si Diokno na dapat magkaroon ng impeachment trial. Yan din ang sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. I haven't heard of dismissal, and the Constitution does not speak of dismissal. Okay. Walang motion to dismiss, sir? Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial, di ba? And the reception of evidence. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, i-invoke ng defense team ang pagpapadismiss ng impeachment case ng Bise. Oras na mangyari ito, posible raw pagbotohan niya ng mga senator judge. Makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara na in-invoke nila yung constitutionality ng articles of impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. At possible yan na magkaroon ng botohan. Possible yan. Kasi i-invoke nila yan eh. So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. Pero nanindigan si Gatchalian na dapat maipresenta muna ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang motion. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado isang babaeng sangkot umano sa rentangay at sa hiwalay na operasyon nahulihan naman ng droga ang isang rider na bumangga sa isa pang sasakyan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Papatawid ng Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila ang sasakyang ito ng tamaan sa bumper ng isang motorsiklo. Nahagip ito ng rear camera ng binangga. Ano yun? Hindi huminto ang motorsiklo na maya-maya'y hinahabol na ng dalawang naka-uniforming miyembro ng PNP-HPG. Tumigil ang daloy ng trapiko kaya hindi na nakuhanan ang sumunod na mga tagpo. Pero ang rider ng motorsiklo nahuli rin ng mga pulis sa di kalayuan. Wala na nga siyang suot na helmet, nahulihan pa ng kontrabando. Tinagis po niya yung plastic po na yon sa isang area po ng Blumentritt. Nung pagkabukas po ng plastic po, nito po natin po mga tropa, doon po tumambad ito pong heat-sealed na plastic sachet na hindi po bababa sa 75 grams or may value po na hindi po bababa sa 510,000 pesos. Nabanggit po niya around Metro Manila pa rin ang kanyang pagbabagsakan. Hindi nagbigay ng komento ang suspect. Sa hiwalay na operasyon, nadakip din sa bisa ng patong-patong na warrant of arrest. Sa mga kasong karnaping at estafa, ang babaeng nasa likod umano ng serye ng nakawan ng kotse sa pamamagitan ng rentangay scheme.
Well, isa po yan sa pioneer or isa sa mga nagpasimuno ng rentangay way back 2016. Nagtago po itong taon na ito, no, way back 2016, nung napag-alaman po niya na marami na siyang patong-patong na case. Ayon sa HPG, nasa higit 45 ang warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa suspect. Sa court na lang po ako magpapaliwanag at ididepensa yung sarili ko. Nawagan po kami dun sa mga iba pong nabiktima pa nitong ating suspect na dumulog sa ating highway, kahit saan man office po ng Highway Patrol Group. Nang sa ganun ay maisama yung kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, isa ng tropical depression ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi inaasang lalapit o magkakaroon ito ng epekto sa ating bansa. Ang LPA naman na nasa loob ng PAR, huling nakita sa layong 200 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Pag-asa, may tsansa pa rin itong maging bagyo at kung sakaling matuloy ay tatawaging bagyong Bising dahil sa LPA na yan, patuloy rin ang pag-iiral ng habagat sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may tsansa ng ulanin ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon at Mimaropa. Sa hapon, may ulan na sa halos buong Luzon at posibleng heavy to intense na mga pag-ulan sa Northern at Central Luzon. May tsansa pa rin ng ulan sa Metro Manila kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Kalat-kalat naman ang malalakas na ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Oras ang kalaban sa pagsagip sa may edad na lalaking naka-wheelchair na inabot ng wildfire ang bahay sa Izmir, Turkey. Binuhat siya ng mga rescuer paakyat ng hagdan sa kadali-daling itinulak palayo sa kanyang wheelchair. 50,000 residente na ang apektado ng mga wildfire sa Turkey. Wildfire din ang tumupok sa 400 ektarya ng lupain sa ilang bahagi ng France. Sa gitna po yan ang pagtama ng maagang summer heat wave sa Europa. Pinag-iingat ang mga residente sa France, sa Spain, pati na Italy, Portugal, Germany at the Netherlands. Nasira ang bubong at iba pang bahagi ng isang bahay sa Cebu City matapos bumagsak doon ang payloader. Ayon po sa may-ari ng bahay, sa lakas ng pagtama ay inakala nilang may lindol. Napuruhan daw ang kwarto ng 12 anyos niyang anak. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Base sa nakalap na impormasyon ng GMA Regional TV, palabas na ang payloader nang magdire-diretso padausdos at mawalan umano ng preno. Sinubukan naming makuha ang panig ng driver ng payloader pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. It's just sitting on the road down there. Tanaw mula sa kalsada ang malaking buhawi na yan sa South Dakota sa Amerika. Nakunan ito ng isang motorista at ayon sa mga local report, nagdulot ng pinsala sa ilang bahagi ng South Dakota ang mga bagyo at buhawi. Nakabuo raw ng tinatawag nilang genuine friendship ang Dusby o ang duo ni na Dustin Yu at Bianca De Vera sa loob ng bahay ni Kuya. Marami ang sumubaybay sa kanilang PBB journey at may mga nag-ship pa nga sa kanila. Ano nga ba ang real score sa dalawa? Parang paglabas namin, parang iba yung excitement na kilalanin namin ulit yung isa't isa. Kung ano kami sa loob, ganun pa rin kami dito. Kasi kung ano man yun nasa loob ng bahay ni Kuya, totoo naman yun. So, kinontinue lang naman namin dito sa labas. Wish din daw nilang makatrabaho ang isa't isa soon. Sa ngayon, overwhelmed pa raw sila sa natatanggap na pagmamahal at suporta mula sa fans sa outside world. At hindi man sila umabot sa big night, wala raw pagsisisi sina Dustin at Bianca at proud sila sa Big Four. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.